Hello guys! Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mio Vlogs. Pagpasensya nyo po medyo hindi po maganda ang pagkakaayos ng mga halaman ko dito dahil naging busy po ako this past few weeks dahil na rin po sa work-related na mga concern po. And for today's update ay ibabahagi ko ang mga halaman na siyang pinaka-common, payaksila at simple pero napaka-epektibo sa paghaltak ng mga blessing na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Una po sa lahat, hindi nawawala sa top 10 list ng pinakamaswerte, pinakamasagana, pinakamaalwan at considered feng shui at vastu houseplant ang mga spider plants po. Ito po is may botanical name na Chlorophytum comosum. Sila po is yung tipo ng halaman na hindi kailangang diligan araw-araw dahil po ang labis na tubig kapag kanilang nakuha ay hindi nagiging maganda ang dulot at epekto sa halaman na ito. So ang halaman na ito is tinawag siyang spider plant dahil kapag naging mature po siya is nagkakaroon po siya ng tangkay at dun po sa pinakatangkay ng spider plant ito po is maglalabas po ng panibagong sprouted na plantlets na tinatawag. Yun po ang isa rin po sa mga ways on how to propagate, paano po sila paramihin dahil po sa kanilang plantlets na siyang visible at present sa kanyang very thin na tangkay po. So, kahit sang lugar po, basta po wag nyo po siyang ilalagay doon mismo sa kanluang bahagi ng inyong bahay. Meron din po kami neto sa dining table, sa living room, sa main door, para doon pa lamang po is ma-shield or ma-protectionan na po ang ating pamilya, ang ating bahay sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda at hindi kanais-nais na siyang nagiging dulot din po ng hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan ng miyembro ng ating pamilya. Kung kaya po wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil napakadaling alagaan, drought tolerant at hindi niya po kailangang diligan araw-araw. Ang pagdidilig po para sa halaman na ito is isinasagawa po every week. Then dumako po tayo sa pinaka-rare, exotic variety ng Syngonium podophyllum. Ito po yung tinatawag na Wenlandi. Syngonium Wenlandi, bagamat napakaliliit po ng kanyang dahon, ay isa rin po ito sa pinaka-maswerte dahil po ang ganitong Wenlandi na Syngonium podophyllum po ay napaka-epektibo sa paglilinis po ng hangin at dahil na rin po sa kanyang kakayahan sa pagtanggal ng mga bad omen, palipad hangin, kulam, ay suggest po na ilagay nyo po ito sa mga lokasyon, especially sa northeast at southeast portion ng ating bahay para po magampanan niyang kanyang tungkulin bilang lucky charm, money magnet, money maker, and many more. So kapansin-pansin na pinarami ko po ito sa pamamagitan lamang po ng stem cutting. Wala po akong ganitong variety. Kung kaya po binigyan ako ng isa po sa mga kaibigan ko na considered kaplantita at natutuwa ko dahil after how many weeks of propagating ay naging matagumpay. Kapansin-pansin din po na nilagay ko lamang po siya dito sa milk tea. Milk tea lover po si Sir Mio Vlogs. Kung kaya po yung mga pinaglagyan, basyo ng mga milk tea or coffee man yan from Starbucks, salty beans at sa coco ay hindi ko siya itinatapon, bagkus ginagawa ko siyang planter para sa aking mga propagation ko ng mga halaman na considered lucky feng shui houseplant. At they also considered stem cutting. And nagulat ako dahil hindi ko in-expect na magta-thrive po siya, lumalaki na po siya, and I'm planning to propagate even more kapag nagkaroon na po siya ng mga aerial roots. Ito po yung mga ugat na siyang visible at present mismo sa tangkay na bahagi ng aking Wenlandi Syngonium podophyllum. At ang pinaka-rare, stunning, exotic appearance ng ganitong halaman po, kapansin-pansin po na very curly ang kanyang dahon at sa pinaka-gitna na portion or bahagi ay meron po siyang white to cream color ng hue ng kanyang foliage or dahon.
And since ang mga Syngonium podophyllum po is considered trailing, climbing at hanging plant, I suggest po na maglaan po tayo ng sapat na panahon, oras para po gawin po siyang planter at gawin po siyang aesthetic or decoration sa harapan ng pintuan, sa mismong gilid ng pintuan ng ating main door, para po doon pa lamang po ito pang magsilbing daan po para tuluyan nang mawala ang mga hindi ka nais-nais na mga elemento, yung mga not so healthy vibrations na nadulot ng ating panauhin, kamag-anak, guest, co-worker, at mga kaibigan po, ay siya po ang magtatanggal at napaka-epektibo at napaka-effective at responsible po sa air filtration and purification. Then dito, dumako po tayo sa pangatlong halaman na siyang napaka-common din po. Ito po yung isang variety ng photos plant na masasabi kong it complements all other house plant na very unique, very common, at higit sa lahat po, considered po ang halaman na ito sa Devil's Photos plant, Golden Photos. Pero ang variety na inyong nakikita po, ito po yung isang cultivar, tipo at kind ng Neon Photos. Kapansin-pansin na nag-trail na rin po siya at nag-thrive. Pinopagate ko po siya gamit po ang soil propagation. Ito na po ang kanyang pinakadulong portion. Nakikita nyo po ba? Napakaganda ng kanyang kulay. Bagamat one color lamang po ang present at visible sa kanyang foliage, kapag ibabahagi mo siya or isasama mo siya sa mga common na green, mint or brown at even yellow color ng kanyang na mga halaman, ay talagang lutang na lutang kanyang maningning at matingkad na kulay at postura. Di ba po napakagandang isipin na ang mga halaman po ang siyang tutulong sa atin para po linisin, alisin ang mga matutumal, lalong-lalo na yung mga kamalasan na dulot ng mga enerhiya na siyang gustong pumasok sa ating bahay, ay kanilang tinatanggal at panigurado na kapag meron kang ganitong Neon Photos, dahil sa kanyang matingkad na kulay, ay hindi po gusto ng mga negatibong elemento at ng mga evil eye ang ganitong kulay na matingkad, dahil po nakakasilaw po ang ganitong kulay para sa kanila. Since nag-trail at naging tumangkad na po siya at dumami na po at naging vine na po. Yes po, vine plant po ang mga photos, dahil po pwede po silang gumapang at pumipili po sila ng lokasyon na may pagsisipsipan ng tubig. Ang kanilang aerial roots po ay may kakayahan din po para po tanggalin ang pinaka masamang dulot ng mga bagay na siyang nagiging sanhi din po ng kamalasan sa ating bahay. Kung kaya naman po, wag po kayo magpapawala ng ganitong Neon Photos, dahil na rin po napaka-epektibo din po ito sa paghaltak ng mga blessing, dahil ang kulay na neon green photos plant po ay isa rin po sa mga pinakamaswerteng halaman na hindi nawawala sa top 10 list, dahil na rin po sa kanyang abundant representation ng kulay. Ang neon color po at lime color at neon green po ang siyang pinakamaswerteng kulay na siyang tutulong po sa atin para po maagarang matanggap at makuha po natin ang ating mga special na prayer intention, objective, pangarap at panalangin po sa buhay. Then dito guys, sa pinakadulo po, ito po yung tinatawag na Moonshine Syngonium. Ang mga halaman po na mag-trending po in year 2025 at 2026 po ay ang mga halaman po na meron po siyang isang kulay, kagaya din po ng moonshine po. Ito po yung Syngonium na pinopagate ko. Humingi lamang po ako ng isang tangkay sa aking kaibigan, pero ang tangkay na kanyang ibinigay po is napakahaba. Meron po siyang measurement na 12 inches at kumbaga hindi ko na siya hinati at inilagay ko lamang po siya sa isang puting planter paso. Then after 3 months of waiting, ayan na siya. Meron na po siyang healthy, napakaganda at
tunay na sumibol ang kagandahan ng halaman na ito. Bagamat stem cutting at soil propagation po ang ginawa ko dito, ay kitang-kita po na naalagaan po siyang mabuti at maganda dahil po napakaganda at napakaningning ng kanyang kulay na mint to cream color po. Pero po sa kanyang pinaka ilalim na dahon ay plain green lamang po siya. So i-focus natin later. And meron akong second video neto on how to propagate this moonshine syngonium. Pakiantay na lamang po yung next vlog ko at kung paano siya or kung paano natin magagawang paramihin ang isa sa mga considered na exotic at rare na variety ng ganitong Syngonium podophyllum. Sila po is considered din po as money maker, money magnet, lucky charm. Meron din po ako neto sa aking silid pahingahan sa aking bedroom dahil napaka gandang pagmasdan kapag gumising ka, kapag nakakakita ka ng ganitong exotic at rare na kulay at variety ng Syngonium podophyllum na tinatawag na moonshine syngonium. Ang pagdidilig po dito is done every 5 to 7 days din po. At I suggest din po na kapag meron kayong ganitong halaman is might as well na gumamit po tayo ng organic fertilizer, liquid fertilizer sa mga halaman po dahil ito po ang isa rin po sa mga paraan para po makitaan natin sila ng paglago, pagiging masagana, pagtangkad at para po lumabas po ang kanyang variegated na kulay if that plant po is considered variegated house plant. And ang pinakahuli po, ang pinakamaganda sa lahat, isa po sa mga pinaka-favorite ko, although pinarami ko siya sa pamamagitan po ng stem cuttings. Last 2 weeks po is nagkaroon po ng bagyo pero hindi ko po itinapon ang halaman na ito. So ito po yung Pink Panama Aglonema. Ito na po siya guys. 'Di ba napakaganda? So imbis na itapon ko ay napagdesisyonan ko na ikip po siya. Kumbaga pinarami ko po siya sa pamamagitan po ng stem cutting at ginamitan ko po ng soil ay ng water propagation. And after how many weeks po ay ito na po siya. Marami na po siyang visible na roots. I'm planning to repot this kapag dumating po yung planter paso na pinurchase ko at inavail ko at binili ko sa Lazada. So much ang puting paso ay napakagandang planter para sa mga payak at maningning na mga house plant dahil yun po ang sumisimbolo ng purity, ng kasaganahan at kalinisan ng bawat sulok ng ating buhay at ng ating bahay po. So ang ganitong halaman po is considered po siya for me as rainbow aglonema dahil po napakaraming kulay po ang visible at present sa kanyang dahon at hindi po siya isang kulay lamang po pero kapansin-pansin po na napakagandang pagmasdan at kung imamatch mo siya, isasama mo siya sa mga plain color na green, yellow na mga houseplant ay tiyak na magniningning at mapapansin mo dahil sa kanyang matingkad, maningning, maganda at meron siyang 8 kulay na siyang simbolo ng kagalakan, maalwan na pamumuhay at itong aglonema na ito ay considered din po siya as lucky charm at napakagandang gawing decorations sa ating bahay po. Kung kaya naman po, I suggest na kapag meron po kayong ganitong aglonema, i-fertilize nyo po siya every 4 months. Gumamit po tayo ng liquid fertilizer at yung organic fertilizer po kung may mga itlog po tayo pinagbalatan po is wag nating itatapon bagkus gagawin po natin silang powderized eggshells na siyang tutulong para po mas lalong lumabas ang kagandahan at karikitan dahil ang ganitong halaman po is variegated aglonema na siyang pwedeng gawing display, ilagay sa center table, sa dining table, sa inyong living room space at main door para po ito pang tumutulong para tanggalin ang hindi ka nais-nais na elemento kagaya ng palipad hangin, kulam, evil eye at consider din po siya
at considered po siya as air filtering at air purifying plants.